Hello everyone! So dahil hindi nag-record yung audio natin, i-voice over na lang natin tong video na to. Anyway, meron tayong in-order na drain at P-trap para sa lababo natin dahil ongoing ang construction dito sa bahay at isa sa pinalitan ay yung lababo natin. So papalitan na rin natin yung drain niya and P-trap ng bago. So, ito yung bago nating lababo na order natin sa Wilcon. Itong faucet na nakakabit ay yung luma pa rin pero papalitan din natin yan since meron na siyang kalawang. Tapos, ito naman yung luma na drain niya. So, papalitan natin yan nung bago nating order from Shopee. So, ang main reason kaya tayo magpapalit ay dahil dito sa abang na overflow nung lababo natin. Yung sa current kasi natin na drain, wala siyang abang na hose para sa overflow. Kaya yung in-order natin na ipapalit na drain ay yung meron ng overflow. And ito yon, ito yung hose na para sa overflow. So, bago mag-start, tanggalin muna natin yung nakakabit na drain. So, ikot nyo lang dito. Hindi naman kailangan ng special tools sa pagpapalit ng drain sa lababo. Tapos, hugutin lang natin yung hose dun sa abang na drain. So, yan. Tanggal na siya. Tapos, ito, hugutin nyo lang sa taas. So, ito yung sa bago na strainer. So, maganda dito is yung ditong part, meron na siyang strainer, though malalaki yung butas. Yung sa luma kasi butas talaga siya na malaki. Tapos, pareha sila na meron pang isang strainer para sa mas maliliit na butas. Tapos, takip in case na gusto nyo mag-ipon ng tubig sa lababo. So, sa pag-install, lalapat nyo lang dyan. Meron niyang gasket para hindi lumusot yung tubig. So, standard naman yung sukat niyan. Hindi nyo na kailangang isipin yung sukat na o-orderin nyo. Pero before yon, punasan muna natin to para lapat na lapat yung gasket sa lababo. So, pag malinis na, pasok nyo lang dyan. Yan, tapos make sure lang na maayos yung pagkalapat ng gasket. So, kung interested pala kayo, yung sukat nung sink na binili natin ay 660 by 450 by 215 mm. Yung dati kasi naming lababo ay mas maliit kumpara dito sa pinalit natin na bago. So, sa ilalim naman tayo, ito yung sunod yung ikakabit. Bali, may gasket din yan, yung color blue. Tapos, same sa pagtanggal nung kanina, iikot nyo lang siya para kumapit. Pag okay na, ito naman yung sunod nyong ikakabit. So, yung dito, meron siyang abang na para sa overflow na hose. Tapos, meron pa siyang extra in case na kailangan nyo. Yung iba, nakikita ko to ginagamit as drain para sa automatic washing machine. Pero since wala pa tayong automatic washing machine, hayaan lang natin yung cover niya na nakakabit. So, meron din yung gasket na color blue. Make sure lang na maayos yung gasket. Tapos, yung pagkabit, same process lang, iikot nyo lang siya. So, tinapat ko lang yung abang na hose, yung walang takip sa left side since nandun yung overflow hose natin. Pero kung nasa kabila naman, pwede nyo lang siya iikot. Depende kung saan nyo gusto nakatapat yung abang na butas. After nun is ito naman yung dulo kung saan nakakabit yung P-trap. So, yung sa P-trap natin, clear siya. And diikot lang siya in case na gusto nyong tanggalin para linisin yung mga dumi na naiwan. Madali siyang linisin kasi diikot lang siya. Tapos, meron din siyang gasket na puti para hindi lumusot yung tubig. So, ang wish ko lang dito ay sana hindi manilaw kaagad itong clear na case niya para hindi ganun kadumi tignan. Pero for sure, madaling makita yung dumi dito dahil nga transparent siya. So,
Sa pagkabit, same process lang, ikot nyo lang din. Meron din ulit tong gasket. So, next natin is yung hose papunta dun sa abang na tubo. So, meron ulit yan gasket. Bali, lahat ng part dapat merong gasket. Tapos, yon, ikot nyo lang din. Tapos, itong hose, mahaba siya. Pwede nyo siyang putulin kung gusto nyo. Pero sa akin, hinayaan ko na lang na ganyan kahaba. So, pinasok ko lang sa loob ng abang na PVC. Pag okay na yung ilalim, kakabit na natin yung hose para sa overflow. So, dito nyo lang kailangan ng tools, which is screwdriver, dahil naka-screw siya doon sa abang na butas para sa overflow. So, nakabit na natin. Ayan yung itsura niya. Hindi na natin nakunan ng video na maayos. Tapos, kapag nakakabit na sa taas, suksok nyo lang yung hose niya papunta doon sa drain natin. So, yung dito, wala siyang gasket, pero snug fit naman siya. So, okay lang. So, bali, okay na lahat. Oras na para i-testing natin kung meron tayong makikita na leak. So, buksan lang natin yung gripo. Nakapatay pala yung sa valve. So, yung sa valve, nagpalit din kami ng two-way. Kasi yung isa ay magiging source ng water ng automatic washing machines para meron na tayong abang kapag nakabili tayo. So, on lang natin yung water supply. Tapos, buhayin natin yung faucet. So, abangan natin sa ilalim kung meron tayong makikitang tulon ng tubig. So, yan, makikita nyo yung tubig dun sa clear. So far naman wala tayong nakikita na tulo ng tubig sa mga connections. Kahit doon sa abang na PVC, wala din tayo nakikita na bumabalik na tubig. Since bungad nito is elbow agad, so pababa yung tubig. So okay naman, mukhang okay yung lapat ng mga connections. Okay din yung gasket, hindi na natin kailangan maglagay ng Teflon. Kabit natin yung strainer, tsaka yung takip niya. Try natin naman yung overflow. Ipon lang tayo ng tubig. So, ito yung close-up ng P-trap natin. Ayan, nakikita nyo yung naiiwan na tubig. So, dyan din maiipon yung dumi. So, mas madali bantayan kung kailangan na linisin. Okay, so malapit na yung tubig natin dun sa overflow. Tignan na natin sa ilalim. So, wala naman tayong nakikita na tulo. Tingnan natin dun sa pinaka taas na part. Ayan, wala namang bakas ng tubig. So, yung itim na nakikita nyo ay shadow ng hose. Pero so far, wala naman pumapatak na tubig. Kahit tuloy-tuloy yung tubig. Wala din tayong nakikitang tubig dun sa dulo ng hose. Kahit wala siyang gasket, okay naman yung pasok ng tubig. So, sinubukan ko tanggalin naman yung takip sa taas para makita natin at matesting kapag sobrang dami yung i-drain na tubig. Tingnan natin kung may magli-leak kapag nabigla siya ng tubig. Pero so far naman, wala naman tayong nakita na tulo ng tubig. So, ang concern ko na lang dito is kung isipin nyo, kumbaga yung tubig niya hanggang dito lang. So, yung hangin is possible pa rin dumaan. So, kung yung drain nyo ay merong mabahong hangin, possible pa rin siyang lumabas sa sink natin. So, pwede siya mag-cause ng mabaho na lababo. Dahil yung abang na PVC natin para sa drain ay masyadong mababa or yung kinabit natin na drain naman ay masyadong mahaba. Kaya, gagawin natin, susubukan muna natin tong talian, tong hose, para maipon yung tubig ng paganyan. Para magstay yung tubig ng mas mataas para walang lumusot na hangin. So, ginanito ko na lang muna siya dahil wala pa tayong makitang tali tsaka pagsasabitan. So, tinali ko na lang muna siya dun sa drain din natin. Pero ang plan natin ay gagawin natin ng hook para dun natin isasabit yung tali. So, sa ganitong way, yung tubig natin is nag-i-stay na ng mas mataas para hindi lumusot yung hangin. So, kung yung abang nyo na PVC naman para sa drain ay mas mataas, hindi nyo na kailangan gawin yung ganitong process. Nagkataon lang na yung sa
abang sa amin na PVC ay kapantay nung P-trap nung drain. So, final test, wala naman akong nakikita na leak nung pagkatali natin. So, kung interested kayo sa item na to, ilalagay ko na lang sa description box yung link kung saan ko siya nabili sa Shopee. So, yun lang. Peace.